May mga DBS ba dito kayo, mga Duterte Balahura supporters, Duterte Bobo supporters, Duterte, ah, Baliw supporters, 'di ba? Kahit anong B na pangit, oo, yun na lang gamitin niyo sa B. Meron, meron. Ay naku, iiyakan 'yan. Kasi itong topic natin mga kotsero, mukhang nag-flex ang DepEd. Nag-flex kasi ang DepEd. Nag-flex din kasi si SMNI. Mm. Kay SMNI ko 'to na nakita. Si ano, si SMNI, fake news that matters. Fake news that matters. Yan, si SMNI. Kahapon pa pala 'to actually, pero kanina ko lang nabasa. Non-teacher VP Sara's remarkable accomplishments as DepEd Secretary. Wow! May pag-build up, guys. Bakit kaya? Bakit kaya? As usual, tayo mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo pa ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Alam niyo ako, feeling ako may kutob ako kung bakit sila biglang nag-flex. May kutob ako kung bakit sila biglang nag-flex. Out of the blue. Hindi naman kailangan eh. Kasi karamihan naman ng flex nila dito ay nanggaling na sa matatag tawag dito, event noong January pa. January pa, guys. Oo, January pa. Ako, mga kotsero, I have a theory. Kaya sila nag-flex ng ganito ay para kontrahin yung lumalakas kasi yung panawagang mag-resign na si Sara sa DepEd. So, para meron silang pang-sopla, pak! Sopla kayo, marami siyang accomplishment. So, ginawa to ng SMNI. Nakakatawa pa nga 'to yung sinabi nila. Editor's note, the following article is grabbed from the Inday Sara Nation FB page. Sa fan page kayo kumuha! Ang loser nyo, SMNI. Hindi ba lang kayo nag-research mag-isa? Hindi nyo SMNI naman, sana hiningi nyo na lang yung transcript ng speech ni VP Sara doon sa sa matatag event nung January. Hindi man lang kayo kumuha talaga kayo sa fan page? Pathetic. Pathetic! Patheticus! SMNIcus! Nag-flex sila. Pero isa-isahin natin 'to, Pero bago natin 'to isa-isahin, may tuturo muna ako sa inyo isang konsepto. Kasi po tulad nga po ng nababanggit ko na po sa inyo ng matagal na panahon na. Naging consultant po kasi ako ng gobyerno at ang specialty, yung specialization po na ginagawa ko, mga kotsero, on tawag dito, organizational development. Yun yung tutok ko sa mga government offices. Kasama dun sa trabaho ko, mga kotsero, sa government agencies as a consultant was to analyze, quote unquote, analyze their yung kanilang mga activities, yung mga proyekto nila, etc. Para malaman natin kung talaga bang nagdudulot ng kung may silbi ba talaga 'yun sa sa kanilang organisasyon o kung gaano sila kalayo o kalapit na doon sa kanilang goal. So may tuturo lang po ako sa inyong maikli lang 'to para lang mabalangkas natin ng maayos kung talaga bang may mga accomplishments si VP Sara. Oo. Kasi dito nung binabasa ko 'to, parang hindi yata accomplishments 'tong mga 'to. Oo. Pakita ko lang sa inyo 'to, very, very, medyo technical lang but, this will give, light o magbibigay ito ng konting, kalinawan sa kung paano ko iniintindi yung mga accomplishments. Meron tayong tinatawag na results chain.
Results chain yan. Ibig sabihin, it's a chain of results. Kaya nga results chain. Ibig sabihin, mga kotsero, one activity leads to a result, and that results leads to an output, and the output leads to an outcome, etc. etc. Results chain yan. Kabit-kabit yan. Hindi pwedeng hindi mangyari. So basically, ito yung results chain. So, kada input, ito yung mga resources na kailangan mo sa mga aktibidad mo. So, yun yung input. Activities, ito yung mga ginagawa mo para makakuha ng output. Yan. Yung output mo, ito yung resulta ng activities. Tapos yung output mo is your short-term goal. Ito yung short-term goal mo. Tapos yung impact is your long-term goal. Basically, ganun lang kasimple yan. Napakasimple lang yan, mga kotsero. Ngayon, eto. Bigyan ko yung sample. Input. Ano ang isang example ng input? For example, pag ito, nagla-livestream ako, ano yung mga resources na kailangan ko para makagawa ng livestream? Kailangan ko ng laptop, kailangan ko ng monitor, kailangan ko ng camera, kailangan ko ng microphone, earphones, at kung ano na pang mga gadgets at devices. Yun ang input. Yan. Activity, yung actual na pagla-livestream. Yan. Tapos yung output, yun yung makukuha ko kapag ako yung nagla-livestream. So, mayroon ako mga viewers, mayroon akong revenue, etc. etc. Until umabot ka na sa punto na meron kang yung long-term goal mo ay ma-achieve mo. But, eto na nga, mga kotsero. Gawin natin to, itong theory na to, itong results chain na to, i-apply natin sa, unahin natin kay PBBM para mas madali natin naiintindihan. Okay. Si PBBM, meron siyang activity. Ito yung activity niya. Foreign travels. Controversial to. Di ba? Controversial yan. Foreign travels ang kanyang activity. Punta siya sa ibang bansa, kakausap siya ng mga negosyante, maghihikayat siya ng mga investors. Yun yung activity. Ano yung resources na kailangan dito? Ano yung input? Kailangan mo ng budget, kailangan mo ng eroplano, syempre. Kailangan mo ng business plan, kailangan mo ng yung mga kailangan mo para magawa mo itong aktibidad na to. Ano ang anong gustong output ni PBBM dito sa kanyang foreign travels? Ang gusto niyang output dito ay investments. Investments. Ngayon, bumiyahe siya. Nakuha ba niya yung output na gusto niya? Yes, nakuha niya yung output na gusto niya. Kasi, output lang naman, simple lang naman ang output. Ito ay yung maitatayo mo, magagawa, or mga, yung ano ba, resulta ba? Yung, tawag dito? Yun nga, yung resulta ng aktibidad mo. Ano yung output niya? Ito, 4 trillion investments. Yan. 4 trillion investments. So far. Simula 2022. 4 trillion. Ito yung output ng kanyang activity na pagbabiyahe para makakuha ng investments. Okay. So, meron na siyang output. Meron na. May resulta na eh. Pero meron pa siyang short-term goal. Ano yung short-term goal niya? Pumasok talaga yung totoong investment sa Pilipinas. Ngayon, ito bang output na to ay meron ng outcome? Meron na ba itong naibunga na? Meron na. Ano yung naibunga? $14 billion in investments. Almost 1 trillion pesos. Actually, pinakompute ko na yan kay Google. Almost 1 trillion pesos. So, meron ka ng outcome. Short-term goal mo. Meron na niya. Nagawa na niya. Pero syempre, ang long-term goal niya, yung impact na gusto niya mangyari is pumasok talaga lahat ng investments which is amounting to 4 trillion pesos. So, naiintindihan niyo yung gusto kong yung at least yung thought process ko kung paano natin babasahin yung mga achievement ni VP Sara. So, ready na ba kayo? Titingnan natin siya sa perspective ng activity, output, outcome. Doon na lang muna sa tatlo. Ano ang kino-consider na resulta? Pakita ko sa inyo ha. Ang accomplishment, mga kotsero, nandito sa output, outcome, impact. Yan ang accomplishment.
Pag nagawa mo na 'to, may accomplishment ka na. Pag hindi mo pa yan nagagawa, wala ka pang accomplishment. Okay. Kapit mga DBS. Kapit mga Duterte Balahura supporters. Kasi masasaktan kayo ng wagas. Matatag curriculum pilot testing in 35 schools across the regions at in the country. See? Kaya ako ang pangit ng grammar, kaya kayo ang pangit kumuha sa sa fan page eh. Ano to? Pilot testing. Pilot testing ng matatag curriculum. Is this an activity or is this an output? It is not an output. This is an activity. Aktibidad lang yan. Aktibidad lang yan. May accomplishment to? Hindi. This is not an accomplishment. Yung resulta nito, mga kotsero, yung resulta ng pilot testing, whether it is positive or negative, yun ang kanyang output. Yun ang accomplishment niya. Wala pa siya nun. Number 2, National Learning Camp. National Learning Camp started 2022-2023 and end of school year to improve learning outcomes in mathematics, English, and science. Again, is this an activity or an output? This is an activity. Activity lang to, aktibidad lang to, wala pang resulta. Ano yung resulta na hinahanap? Improved learning outcomes in mathematics, English, and science. Yan ang hinahanap na resulta. Nakuha na ba natin yung improvement? Wala pa. So, hindi to achievement. Hindi to accomplishment. 2 down na. Ilan ba to? Wait, 4, 5, ano to lahat? Ang dami na ito eh. Pinadami para mukhang maraming ganap eh. 20. So, 2 out of 20. 2 down, 18 to go. Bakit? Ano yung proof natin na wala pang improvement? Yung PISA scores. Ito, catch up Fridays. Anak ka ng tibaklong. Malaking fail to eh. Is this an activity or an output? This is another activity. Hindi yan accomplishment. Hindi porke nag-umpisa ka ng isang programa, accomplishment na yon. It's not. Alam niyo kung nasa workshop ako ng DepEd, masasabon ko si Bibi Sara. Bibi naman, ano? This is not an output. This is an activity. Ano yung kailangan malaman? Ano yung kailangang resulta ng mga bata diyan? Yun ang output. So aktibidad lang to. Wala ito, hindi to counted. Aktibidad lang to. Okay, bakit? Titingnan nyo kasi, basta yung blue, aktibidad lang yan, walang kwenta yan. Andito yung resulta, ito yung mga accomplishment, output, outcome, impact. Andito siya sa blue, aktibidad lang yan. Launching of matatag curriculum to decongest the learning competencies. The current curriculum has 11,738 learning competencies. It was now decreased to 3,654. Okay, is this an activity or is this an output? In fairness, mga kotsero, for me, this is an output. Para sa akin. Bakit? Kasi nakuha na nila yung resulta nung yung activity kasi dito is yung review ng ating educational program. Yun yung activity. Ito yung resulta. From 11,000, naging 3,000 yung learning competencies. Dito, I'll be fair to Bibi Sara, goods. Accomplishment yan. Good job ka dyan. At least dyan. Okay, isa ka na out of 20. Isa na out of 20. Number 4, turnover of the completed last mile schools. Ayan lang ang problema, mga kotsero. Hindi mo alam kung ilan yung tawag dito, yung sa work ko before, we call it universe. Ibig sabihin kung gaano karami yung total na kailangan mong kumpletuhin na last mile schools. So, pag sinabi mong turnover of completed last mile schools, okay? At sinabing merong 24, okay, edi merong 24, good job. Meron kang 24 na na-turnover. Pero, gaano karami silang lahat? Yun ang tanong. Gaano karami? Kasi kung 24 out of 24, o di good job, papalakpakan kita dyan.
Good job ka dyan. 24 out of 24. Perfect. Nagawa mo lahat. Pero kung 24 out of, let's say, 200, 300, may problema ka. Mabagal ang kilos mo. May problema ka kung ganon. Yan. So, hindi natin alam. So, for me, question mark pa to. So, not counted. Not counted. Question mark pa rin para sa akin. Next, as a response to the classroom shortage, nakapagtayo ng 3,637 new classrooms and repaired the 4,542. Mga kotsero, para sa akin, this is not an accomplishment. Bakit? Kasi ang universe niya is 100,000. So out of 100,000, actually doon pa lang sa new classrooms yun. New classrooms pa lang. Out of 100,000 new classrooms, nakagawa siya ng 3,637. Parang maliit lang yata yung percentage na nakain. Ano? Oo. Merong ang liit. Out of 100,000. Diba? 0.03%, guys. But anyway. So, hindi counted yan. Hindi counted. Hindi counted yan. Pero congrats for the for the effort. Yun na lang masasabi ko. A for effort, but it's not as much an accomplishment as it should be. Okay. Ayan. Anyway, next. Active participation during Brigada Eskwela o activity again, hindi counted yan. Farm school implementation, hindi ko makita ang punto nito, guys. Bakit kailangan merong farm school implementation? Hindi ko naiintindihan to para saan to. Ano ba to? Nagtatayo sila ng mga eskwelahan para sa mga magsasaka? Alam ko ano to in partnership with DA yata to, if I'm not mistaken. Para sa mga anak na magsasaka yata to, if I'm not mistaken. Kaya mga magsasaka na gusto mag-aral. So, ang accomplishment niya ay gumasto siya ng 2.9 million at saka 3 million. Ayun ang accomplishment. That's not an accomplishment. That is an input. Oo. That is an input. Kasi nagbigay ang pera eh. So, nagbigay ka ng pera, input yon, input. So, hindi yan accomplishment. Sorry. Ang accomplishment dyan, mga kotsero, kung ilan yung gumraduate. Oo. Kung ilan yung gumraduate, yun ang accomplishment dyan. So, let's say, out of, let's say meron kang 500 students na pag-graduate mo lahat. Yun, accomplishment yun. Good job, palakpakan, BP Sara. Kaso hindi. Nagbigay ka lang ng pera. So, hindi accomplishment yan. Tuloy natin. Number 8 pa lang tayo. Diyos ko. Tree planting, another activity. That's a load of crap. School visits, another activity, not counted. Provision of speedy Wi-Fi, input, hindi counted. Creation of separate strand dedicated entirely on matters of procurement. Ano to? Process improvement? Okay. Ano kaya ang target nila? Efficiency, malamang. Efficiency rate, gaano sila kabilis magtrabaho? O ano ngayon? Ano ngayon na makukuha natin dyan? Wala. Hindi natin alam. Hindi naman lang sinabi, ano ba current efficiency nila? Hindi natin alam. So, hindi na natin alam kung anong target nila. So, question mark yan. Hindi accomplishment yan. Calamity fund, input yan. That is not an accomplishment. Input yan. Calamity fund for public school teachers. Activity lang yan. That's an input and an activity. So, hindi counted yan. Hindi yan accomplishment. Ang accomplishment dyan, mga kotsero, kapag 100% ng mga teachers ang natulungan ng Calamity Fund. Yun ang accomplishment. Good job. Dalawa pa lang ang pumapasok, no? 2 out of 13. 2 out of 13 pa lang, ano? VP Sara also understands the financial burden of medical emergencies, etc., etc. Okay, another activity. Understanding is not a competency. Well, ano ba? Sige, let's qualify. Kapag nakakaintindi ka magbasa, it's a skill, therefore it's a competency. It's a competence. Pero yung emotional understanding, I don't think it is a competence kasi hindi naman na-measure yan.
Oo, hindi nasusukat yan eh. So, wala ito, hindi counted to, hindi to accomplishment. Okay, sorry. DepEd has secured critical assistance in the provision of comprehensive insurance coverage in public school buildings. Insurance, okay. Activity, hindi yan accomplishment. Trimming down unremitted GSIS contributions, okay. Proseso nila yan eh. Activity. Activity yan. Walang kwenta. Padded to, no? Sobrang padded naman itong accomplishment ni BP Sara. Kahit yung mga walang kwenta, inilista nyo dito. Grabe kayo. Issued policy for teaching overload pay activity. Hindi siya accomplishment. Increase cap for service credits from 15 days to 30 days. Another activity. Hindi yan accomplishment. 19. Lessen administrative task activity. Hindi yan accomplishment. National Teachers Month. VP Sara promised. Promise talaga. Paano mo nasusukat ang pangako? Hindi mo nasusukat ang pangako. Ay, nakakatawa. Ito yung nakakatawa sa lahat. These are only some of the most notable accomplishments. Langya kayo. Kung sino mang sumulat nito, ang ginawa nyo dito, padding. Padding, mga kochero, ang ginawa dito. Naglista lang sila ng mga activities ni Bibi Sara. So out of 20, dalawa lang. Ako, in my opinion, masasabi kong lehitimo na accomplishment. Based on my experience, 12-year experience in organizational or development, design and development. Ito na yung sinasabi nyong mahusay. Puro padding ang ginagawa. Ito na yung mahusay. Tapos naalala ko si Malutikia, sabi niya, ang bagong Pilipinas is just an aspiration, etc., etc. Oo, aspiration talaga yun. Parang change is coming. It's only an aspiration. Diyos ko. Parang change is coming. Aspiration lang yun. It is the tagline of the administration. O so what? Padding, guys. Padding. So, mga kochero, right now, as far as the DepEd is concerned, and as far as VP Sara is concerned, her trust rating is based on a lie. Her accomplishment rating is based on presumptions. Walang laman. Now I would agree, mga kochero, na si VP Sara is the most overhyped, overestimated political figure in the Philippines right now. Wala eh. Parang tatay niya. Imagine sa 20 na nilista ng mga kochero, mga hardcore na to. Hardcore DDS na to. Hardcore na, die hard pa. Hardcore na, die hard pa. Bakit? Fan page to kinuha eh. Sa fan page kinuha. So hardcore na yan. Mga hardcore na yan. Hindi sila makakita ng accomplishment ni VP Sara that is worthwhile. Ang taas mo ng accomplishment rating mo sa surveys pero wala ka namang nagagawa. May disconnect, di ba? May disconnect. Merong hindi nagtutugma. Sa perception ng tao, sa pananaw ng tao, lalo na yung mga mas maraming nasa survey sa Mindanao, okay si Sara. But in reality, sa totoong buhay, hindi. Kapag binilang mo, pinag-aralan mo yung mga aktibidad niya at mga accomplishments niya, nga. So mga kochera, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page.
And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? Bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?